Magandang araw mga kaibigan. Welcome back to the channel. At yung video po natin ngayon, bali gagawa po ako ng 1-year review para dito sa aking Easy Ride 150P. So yung motor po na ito, nakuha ko ito ng November 2023. So ngayon ay February 2025. 1 year and 3 months na po itong aking motorsiklo. At pag-uusapan po natin sa review yung gagawin ko, yung lahat ng accessories na ikinabit ko rito, ganun din yung mga upgrades na ginawa ko sa kanya. At paliwanag ko sa inyo kung okay ba yung mga upgrades na yon. Ganun din lahat po ng mga issues o yung mga problema na na-encounter ko sa kanya. At the same time, yung mga future plan at future upgrade na gagawin ko pa para dito sa ating Easy Ride 150P. So bago po tayo magtuloy dun sa review, discuss ko muna sa inyo bakit nga ba Motorstar yung napili ko. Well, actually ang una-una ko pong na-consider ay yung kanyang price. Yung presyo po kasi ng mga Motorstar, half the price lang po yan ng mga branded. And syempre nag-check din po ako sa mga nagbibideo, sa mga nagbablog na merong mga Motorstar. Maganda yung mga review nila kasi nadadala nila sa malalayong lugar, nakakauwi sila, nauulit nila lang ilang beses yun na walang problema yung kanilang mga motor. Ganon din, usually may mga long-term review rin sila dyan At nakikita ko rin doon na quality rin naman. Kumbaga, may mga issues silang na-encounter pero mga minor issues lang din yon. And then, para sa akin kasi, hindi ko pa alam yung kung tatagal ako sa pagmumotor May mga nakikita kasi ako na bibili sila ng mamahaling motor, yung mga magagandang motor, pagkatapos maka-experience lang sila ng isang semplang, umaayaw na sila, binebenta na nila yung kanilang mga motorsiklo. So ako syempre, hindi ko pa alam kung saan pupunta yung aking pagmumotor, kung aayaw din ba ako dyan after a few months o hindi. Pero so far naman, nagugustuhan ko siya. Although, itong aking Easy Ride 150P, yung kilometers po niya ay nasa 1,546 kilometers lang. So hindi ko siya masyadong nagagamit. Usually, dinadala ko lang to o ginagamit ko lang ito sa mga small errands. Yung mga may bibilin lang ako sa mga malalapit na lugar. Hindi ko pa actually nalo-long ride to. Pero syempre, lahat naman tayo, yan ang pangarap, yung mai-long ride yung ating mga motorsiklo. Kaya lang sa akin po kasi, hindi pa ako ganun kasanay. Kumbaga hindi pa ako ganun ka-confident na bumiyahin ng malayo. Ang feeling ko kasi, kulang pa ako sa practice. Kulang pa ako dun sa mga dapat kong ma-acquire na kaalaman sa pagmamotorsiklo. Pero syempre, pag medyo tumagal-tagal na ako sa pagdadrive ng motorsiklo, possible lalakas na yung loob ko dyan at hopefully mai-long ride ko rin itong ating motorsiklo na ito. Tapos ang isang nagustuhan ko pa rin dito sa Motorstar ay yung ease of ownership. Madali po siyang bilhin, lalong-lalo na yung may plan kasi ang Motorstar na high down payment pero halos zero interest. So, kinuha ko po ito ng mataas yung down payment ko, pero yung interest niya almost zero. Halos walang interest siya. 18 months ko po yung kinuha, so nasa 2 months na lang po, bayad ko na to. At ganun din po, dahil nga po sa nagustuhan ko yung pagmumotorsiklo, naisip ko rin na makabili ng isang 400cc o yung isang motorsiklo na pwedeng pumasok ng expressway. Kasi po, yung pong trabaho ko ay sa Subic, Zambales. So, naiisip ko na pwede kong itry ito sa Zambales para yun yung kanyang magiging first long ride. Kaya lang sa looban kasi medyo mapapalayo yung biyahe ko. Usually kasi pagka pumupunta ako doon, dala ko yung kotse or yung pickup. Puro expressway po yung daan ko. Kaya naisip ko kung magta-try ako mag 400cc, makakapasok ako ng expressway. So kung matutuloy po yung plano ko na yan, for sure, malalaman niyo po yan dahil ilalagay ko rin po yan sa video. Katulad po ng lahat ng ginagawa ko dito sa aking Easy Ride 150P, naka-video po lahat yan. Yung mga accessories, yung mga upgrades, at yung mga issues, ay kinompile ko po yan sa aking channel. So kung pupunta po kayo sa channel ko at gusto niyo mapanood lahat ng video ko dito sa aking Easy Ride 150P, check nyo lang po yung playlist ko na Easy Ride 150P. Nandun po lahat yan. Nakakompile po lahat doon ng mga videos ko
para dito sa motorsiklo na ito. So wag na po natin patagalin, samahan niyo po ako at start po natin yung review. So meron po akong listahan dito ng mga pag-uusapan natin. Tapos base lang din po ako dito sa playlist ng Easy Ride 150p. Andyan po lahat ng video ko. Ang unang-unang ginawa ko dito sa aking motorsiklo, syempre yung kanyang ceramic coating. Sa ngayon yung coating niya wala akong problema. Alagang-alaga ko naman to eh. Lagi ko siyang hinugasan and then winawax ko rin. So kung mapapansin nyo, makintab, makinis, hindi siya naninilaw. Usually kasi ang problema sa color white ay nagdi-discolor, nagpapatsi-patsi or naninilaw. Pero dito sa tingin ko, yung in-apply ko na ceramic coating ay nag-protect talaga dun sa kanyang paint. So next, marami akong nilagay dito ng mga small accessories. Yung mga mumurahing accessories lang. Katulad po rito sa bar end, pinalitan ko yan kasi yung original na nakakabit dito maliit lang. Ang gusto ko kasi sa bar end yung aluminum na malalaki. Tapos pinalitan ko yung mga tornilyo niya ng ganitong klase, yung mga gear type. So kung mapapansin nyo, lahat pinalitan ko yan, yung mga gear type. Kahit dito sa air filter, naka gear type yung mga yan. Dito sa tire hugger, kahit dun sa kanyang plate, naka gear type din yan. Kahit dito, mga nakatornilyo na gear type. Tapos yung kanyang odometer, nilagyan ko ng screen protector para iwas gasgas. So far, yung screen protector na nilagay ko, quality rin. Ang ine-expect ko rito, after 1 year, marami na siyang galos. Pero, kikita nyo naman, di ba? Makinis pa rin. Nilagay ko rin ito. Pampaganda lang ito sa side mirror para hindi nakikita yung tornilyo niya. Tapos, yung dito sa guard ng pipe, tinanggal ko yon dahil natutunaw siya. So yung upgrade na yon hindi maganda. Yun ang unang-una kong inalis dito dahil nangangamoy sunog tapos talagang natutunaw yung kanyang plastic. Tapos naglagay din ako dito ng parang slider pero napalitan ko na to eh. Yung nilagay ko dati maliit, pinalitan ko ng mahaba para at least kung in case na masemplang, maliit kasi yun eh, pasok dito. So ito unang tatama bago yon. Ito kasi naka-usli siya palabas, ano. Kaya pag nasemplang, ito unang tatama. Tapos itong kanyang side mirror, napalitan ko na rin yan. Although hindi ko na i-vlog to. Tapos yung brake lever bolt niya, ganun din siya, naka-gear type. And then after nyan, ang sumunod na upgrade ko na ibinidyo ko rin ay yung paglalagay ko ng handbrake. So ito napaka-useful nito. Maire-recommend ko to sa lahat ng mga motor na hindi pa equipped ng handbrake. Kasi napaka-malaking tulong eh, lalo na kung magpa-park kayo dun sa mga naka-incline na lugar. Kung naka-side stand lang kayo ay umusod o tumumba yung motor nyo. Dito, pagka in-engage mo, talagang kapit yung handbrake. Very reliable yung magkaroon ka nito. Isa sa mga upgrades na mura pero maire-recommend ko. Next ay yung paglalagay ko ng fender extension. Napakalaking tulong din yan. Nung wala pa yan, pag naglilinis ako ng putik, hanggang dito sa ilalim, maabot ang putik. After kong gawin yan, ang pinakamalayong talsik na lang ng putik hanggang dito. Hanggang dyan lang, hindi naaabot dun sa taas. So kung katulad ko kayo na medyo pihikan o maselan sa motor na ayaw dumudumi yung mga ilalim, napakamura lang po nito. Wala pa pong 100 piso to, parang 60 something lang. Ang laki nung tulong na naibibigay. Tapos yung dito naman sa likod, yung ginawa kong tire hugger, malaking tulong din ito. Ayan, mura lang din po yan. Parang wala pang 300 o nasa 300 mahigit lang ang presyo nito. Pero still, kahit maulan, pagka dinadala ko itong motor, tapos madadaan ako sa maputik, ang putik niya dito lang, pailalim. Tsaka dito, hanggang dyan lang ang putik. Pag tinignan nyo sa ilalim, malinis. Kaya pagka ako'y nagwa-washing na itong motorsiklo ko, hindi ako nahihirapang magugas. Tapos ito, yung kanyang kickstarter, tinanggal ko po.
So pinalitan ko ng ganito, pang Mio ata itong naipalit ko na ito. Tapos after nun ay nagpagawa na po ako ng crash guard. So yung crash guard na yan, wala pa po akong nakikita nun na ready-made, kaya dinala ko siya sa isang shop na gumagawa ng crash guard at pinasukatan ko sa kanila. So halos yun lahat yung mga accessories na nailagay ko. Ang sumunod doon, bumili na ako ng bracket para dito sa top box natin. So yung bracket niyan ay pang PCX. Kahit 150, 160, alam ko same lang ng bracket yan. Tapos syempre ay naglagay na tayo ng top box. H&J na ABS plastic. So far, okay naman po siya. Magaang, tapos maraming na ilalagay dahil 45 liters po ata yan. So pagka nag-grocery po ako, kasyang-kasya sa kanya. So yung dito po na sticker ay kasama po ito nung binili ko. Pero itong white na reflector sticker, ako na lang po naglagay niyan. Tapos isa pa pong upgrade na gustong-gusto ko rito ay syempre yung kanyang windshield na mahaba. So yung windshield po na yan ay pang NMAX. At kung gusto nyo mapanood kung paano ko i-convert yan o in-adapt yan dito sa ating Easy Ride 150p, again, check nyo lang po dun sa ating playlist. Andun po lahat yan. Ito pong clear visor na pang NMAX. Kasama po itong bracket na pang NMAX din po. Tapos sinamahan ko rin ng pang NMAX version 2 na cellphone holder. Siyempre para makabit yan, ginawan ko po yan ng metal attachment. So nagfabricate po ako ng bakal para mag-dikit or mag-attach yan dalawa. So yun po halos lahat ng mga accessories and upgrades na ginawa ko. So yung mga upgrades naman po na niwa-wiring, unang-una pong ginawa ko ay yung naglagay po ako dito sa loob ng power distribution panel board. So check nyo na lang po again dun sa channel. Bali, ang purpose bakit ako naglagay nun is yung pong ating battery dito. Kunwari maglalagay tayo ng mga busina, maglalagay tayo ng mini driving lights. Siyempre, lahat yan naka-relay. Yung kanyang power source, lahat didiretso dito sa battery. At mahirap pong kumilos dyan dahil masikip po yung lugar na yan. Kaya ang ginawa ko, naggawa lang po ako ng extension ng terminal ng battery. So yun po yung power distribution panel board. So na-extend lang po yung terminal niya. Tapos lahat ng kailangang accessories na ilalagay ko, doon ako nag-tap. So makikita nyo po yun sa video natin. And second po, palit na po ako rito ng loud horn. So ito po yung switch ng aking loud horn. Dual contact po ito. So pagka naka-switch off siya, ang tutunog dito ay yung ating stock horn. Pero kung naka-switch po siya, yung loud horn naman. And then next na kinabit ko po rito ay yun ng MDL. So nung una, hindi pa po itong knob sight ang nakakabit. Bali ang nakakabit po dyan ay yung TDD. At itong FO3 na nakalimutan ko at tatak pero FO3 po ito, FO4. So yung time na yon, yun kasi yung nabili ko. Pero after a few months, nagpa-sponsor sa akin si Knobsight. So napakaganda po ng ilaw na yan. Kung gusto nyo pong bumili niyan, punta po kayo dun sa playlist. Hanapin nyo po yung video dito sa Knobsight, dun sa description box niya. Meron akong promo code dun kung saan makakakuha kayo rito ng 20 or 25% discount. Check nyo na lang po. Next po na ginawa ko ay naglagay po ako ng hazard light. Tapos ito may mga nagtatanong sa akin, ano raw ba itong nasa manubela ko na may green? Ito po yung switch para dito sa knob sight natin. Tapos yung switch ko naman po para dito sa MDL ay ito. So before, nung buhay pa yung TDD, dito nakakabit yun. Pero ngayon, dinisable ko na yan kasi tinanggal ko na yung TDD. Dati po kasi nung ginawa ko ito, pagka ako'y nagpa-flasher, sumasabay po itong ilaw sa ilalim. At sasabay din po yung kanyang loud horn. Kaya lang, may mga na-research ako na bawal daw po yon. Yung loud horn at saka yung flashing ay sabay. Hinuhuli raw yun ng mga enforcer. So ang ginawa ko, pinutol ko na lang po yung connection nun para iwas huli rin tayo. Pero kung gusto nyo malaman kung paano mag-wiring nun, check nyo na lang po dun sa ating playlist na handun po yan.
Search nyo na lang po dahil nakatitle naman po yun na maayos. Tapos ang sumunod po dyan, naglagay na po ako ng camera, dashcam. Ito hindi ko maire-recommend sa inyo kasi binili ko ito dahil merong rating to para sa waterproof. Kaya lang, 1 week pa lang sira na. Dahil nung nagwash ako, nagkaroon agad ng tubig sa loob yung screen. So unti-unti, within 2 weeks ata yun, nag-blackout na siya. Pero working pa rin naman kasi pag tinatanggal ko yung SD card niya at nilalagay ko sa laptop, tuloy-tuloy naman siyang nagre-record ng video. Kaya lang nga itong screen na to ay busted na, sira na ito. Para dun sa mga gustong malaman kung paano ko to kinabit, again, nahandun po yan sa ating playlist. Kaya lang, hindi ko na po maire-recommend itong item na ito. Siguro pili kayo ng iba. Sa akin po, nag-iipon lang ako. Gusto kong palitan to yung malaking screen na meron ng dash camera at saka capable ng mag-connect sa Android Auto at saka sa Apple CarPlay. Next po, naglagay ako ng cellphone charger dito sa loob ng kanyang compartment. 2 port po yan. Tapos ang kagandahan din po rito ay meron siyang switch na pwede nating buhayin at pwedeng patayin. Dito sa harap, may cellphone charger din po tayo dyan. Kaya lang, syempre, pagka maulan or pag medyo malaki-laki yung gadget mo, parang mas safe ilagay dito sa loob. Lalo na kung makakalimutin ka, nag-charge ka, nakalimutan mo yung cellphone mo, wala pong lock ito. Kaya madaling manakaw. Pero kung dito kayo nagcha-charge, kahit maulan o kahit makalimutan nyo, syempre, pag alis nyo ng motor, nakalaki ang upuan na yan, mas safe yung mga gadget nyo rito. Tapos, isang issue rin nga pala ng EasyRide 150p, na pagka nababasa ng ulan or pagka nagpapawashing tayo, pinapasok ng tubig tong kanyang compartment. So may video ako na ginawa kung saan naglagay ako riyan ng rubber. So nilagay ko yan dito sa gilid ng upuan. Yung rubber na to, nabibili lang yan sa Shopee or sa Lazada. Pero dun sa video ko, search nyo na lang kasi nag-iwan ako dun ng link kung saan ko talaga ito nabili. So ang importante lang naman dito, pagka nilagay nyo yung rubber na yan, ipapatong nyo lang yan dun sa existing rubber nitong upuan. So, ito yung existing rubber ng upuan niyo. Paikot yan. So, pinatungan ko lang simula dito sa ibaba. Pinaikot ko lang. Pagdating lang dito sa itaas, dapat hindi nyo ipatong dyan sa existing na rubber. Ilagay nyo yan sa pagitan nitong bilog na rubber na to at saka dyan sa original na rubber nya. Sa gitna nyo ilagay. Kasi, pagka dito nyo inilagay, pag sinabay nyo lang yan dito sa original nya na rubber, pag binaba nyo itong upuan, hindi yan tatama dito sa labi. Kasi yung original na rubber, dito yung tumatama Kaya pagka inisprayan nyo yung lugar na ito, pumapasok yung tubig. So dapat, ilabas nyo. Katulad na itong ginawa ko, dito ko sa ibabaw inilagay. Para pagbaba nung upuan, sakto siyang lalapat dito sa labi na to. Tested ko na yan, kahit malakas yung pressure ng tubig, hindi papasukin yung compartment nyo. Tapos ganun din, naglagay po pala ako dito ng ilaw. So, nabili ko lang po ito sa Lazada pero hindi ko na po ginawa ng video yan. Para at least may liwanag siya kung may kukuhanin kayo sa gabi. Tapos dito rin po sa top box, naglagay din po ako dyan ng isa para kung sakaling madilim at may kukuhanin kayo, may light source din naman po dyan sa likod. Ang unang-una kong pinalitan sa kanya, although hindi pa naman sira, ay yung kanyang mga brake pads. Kasi doon sa mga vlog ng EasyRide 150N, EasyRide 150Q, FI at saka P, ang problema lagi, yung original nating mga brake pads, sobrang tigas. Kaya imbis na maubos yung brake pads, ang nauubos yung ating disc. So pinalitan ko yan. May video po yan doon sa aking playlist. Pangharap na brake pads at saka yung brake pads dito sa likod. Compatible para dito sa likod ay yung pang RFI 175 at para dito sa harap ay yung pang Sumer X. Yun po yung ginamit ko dyan. Eksaktong-eksakto po yun. Tapos ang pinalitan kong isa pa rin dito, yung mga hose dito sa kanyang carburetor at saka dun sa kanyang fuel tank. Nakikita ko dito sa reservoir niya, yung mga hose dyan nagka-crack. So nung chinek up ko, sobrang tigas.
So ang ginawa ko po dyan, pinaklas ko lahat yun, tapos pinalitan ko nung nabibili sa motor shop. Ang naging problema ko po doon, ilang months lang, sobrang tigas niya. Nagka-crack din siya katulad ng original. Nung mag-crack yun, may mga portion doon na sinipsip nung carburetor dito. So yung carburetor po na yan ay nabuksan na po ng mekaniko. After nun, tinanggal ko pong lahat ng pinalit ko at bumili po ako sa auto supply. So ganitong klase po yung nilagay ko, yung pang 4 wheels. Ito for sure, matatagalan to bago masira, bago mag-crack at saka bago tumigas. Medyo mahal siya, worth it naman dahil quality siya at saka matagal natin siyang gagamitin. Ginawa ko rin pala itong side stand niya, nilagyan ko yan ng kill switch. So ginamit ko dyan yung pang kill switch ng click. So kung gusto niyo malaman kung paano ko ginawa, again, may video po tayo dun sa ating playlist. Tapos yung huling-huling ginalaw ko po rito o inayos ay yung ball race para dito sa ating manubela. So yung mamatch po dyan ay yung pang wave 125. Tapos isa pa pala, yung laging tinatanong ng marami, yung tungkol dito sa ating front fender. So sa akin po original pa rin po ito. Kadalasan po kasi nababasag yan. So bakit ba nababasag? Dahil po yan dito sa ating T-post. Bali, yung original po niyan, may bracket na humahawak dito sa ating hydraulic hose. At saka yung original nating horn ay inahan dito sa side na ito. So, once na nalubak kayo, na-compress to, syempre, aangat siya na ganun. Tatama dun sa bracket nung hydraulic hose at saka nung busina. Humahampas dito, kaya nagka-crack yung mga lalagyanan ng tornilyo dito sa side. So ako, nilipat ko na yung mga busina, pati yung bracket ng hydraulic hose, nilipat ko yan para kahit makompress to, kahit malubak kayo, walang sasayaran. And then, nireinforce ko rin po ito. Bali yung tornilyo dyan, nilagyan ko ng eksaktong washer para mas hawak na hawak niya. And then, nag-create po ako ng bracket. So, dito sa gilid, naglagay po ako ng bracket dyan para malagyan ko rin ng tornilyo rito, para dalawa sila, isang tornilyo rito at saka isa rito. Kumbaga mas malakas yung hawak na itong fender ngayon. So yun lang po yung mga ginawa kong paraan. Again, yung video niyan, kung gusto niyo mapanood, ay nahandun lang sa ating playlist. Tapos para naman dito sa gulong, yung first issue na na-encounter ko, nakaapak po yan ng tornilyo. So ang ginamit ko po roon ay yung Kobe na tire sealant. So kung gusto niyo rin po mapanood, again, nasa playlist po natin yon. Para naman po sa mga napagawa ko sa mekaniko, twice nang hinawakan ng mekaniko to. Dahil nung una, ang problema ko, pagka bigla mong binitawan yung throttle, mare, nag-overtake ka, bigla mong binitawan yung throttle, namamatay yung makina. So sabi nila, kailangan lang i-tune up maigi yung carburetor. So dinala ko to dun sa Motorstar Marilao at in-adjust niya lang, tinimplan niya lang yung carburetor, okay na uli, wala na akong problema. Ang pangalawang hawak ng mekaniko rito ay tungkol again dun sa carburetor. Kasi nga yun yung time na nagpalit ako ng mga hose sa carburetor at saka sa tangke na nadurog siya at yung mga dumi niya pumasok sa carburetor. So actually sinerbisan lang yan dito ng mekaniko ng Motorstar may kawayan. Binaklas niya yung carburetor, nilinis niya. So yun lang po yung dalawang times na nahipo ng mekaniko itong aking motor. Tapos pagdating nga po pala dito sa ating CBT, ilang beses ko na pong binubuksan yan dahil pinag-aaralan ko po eh. So ang unang upgrade na ginawa ko dito sa ating pulley ay nagpalit po ako ng flyball. Bali yung original po na nakalagay, I believe 13 grams yun. So pinalitan ko po yun ng 15 grams dahil ang pakiramdam ko dito sa ating motorsiklo, hirap na siyang umusad lalo na pagkapaangat yung kalsada. So lahat po ng dinagdag ko rito, definitely nag-add din ng weight dito sa ating motorsiklo. So nung pinalitan ko po ng straight 15 grams, gumanda yung takbo niya.
sumigla siya uli. So after nun, yung huli ko palang video, pinakita ko doon kung ano ba yung nagiging cause ng engine brake dito. Ang pakiramdam mo para kang hinahatak pabalik. Parang naka-engage pa rin yung clutch niya kahit binitawan mo na yung throttle. So doon sa video ko na yon, ang isang nagpawala noon ay nung nagpalit ako ng clutch damper. May mga gomang maliliit doon. Pinalitan ko yon dahil ano na siya, maga na at saka matigas. So nung palitan ko, almost 50% nawala dun sa kanyang engine brake. So next, sa foot peg natin, kailangan regularly nilalagyan nyo to ng oil or ng WD-40. Kasi pag pinabayaan nyo yan, pinapasok ng tubig sa loob, pag kinalawang ito, napakahirap buksan. Tapos ganun din yung ignition niya rito. Reminder lang sa mga naka Easy Ride 150p, mabilis pong lumuwag yung ignition na yan. So kailangan i-check nyo, higpitan nyo yung tornilyo dun sa loob. Tapos kamakailan lang din po ay nagpalit na po ako ng sticker para dito sa kanyang emblem. So yung original po niya, ang problema po roon, madali po siyang natatanggal. Kumbaga yung mga gilid niya mabilis na nawawala ng dikit. Kaya nga yung unang-unang video ko dito sa Easy Ride 150p, nung nire-review ko siya, di ba ang sabi ko doon, hindi ko alam kung hanggang kailan tatagal yung emblem na yon dahil umaangat siya eh. So pagka nagpupunas kayo, kahit ingatan nyo, for sure lang tatamaan at tatamaan yon. So ngayon ito, nabili ko lang din po ito sa Shopee. Hindi ko na po ginawa niya ng video kasi napakasimple lang naman po niyan. At ganun din, kung magtatanong kayo kung naka-experience na ba ako ng accident or semplang dito sa aking motorsiklo, well, ang sagot ko po dyan, meron na po. Isang beses po na natumba po ako dahil dito po sa aming kalsada, pababa po ito eh. So, yung isang pa ako, naiapa ko dun sa malalim, dun sa parang may kanal. So, na-out of balance po ako at natumba itong motorsiklo. Pero, ang maganda po dun ay talagang na-save ng crash guard itong aking mga pairings. Kasi ang unang tumama po nung ako'y matumba ay itong aking side mirror. So, yan po. Gas-gas po yan. Pangalawa, dito sa crash guard. So yan, gas-gas na yan. Yung gas-gas din po dito. Tapos dito rin po. Yan. So yan po yung mga tumama sa sa simento. Kaya nga sabi ko, buti na lang talaga nag-decide ako magkaroon ng crash guard. Dahil kung hindi, for sure, itong mga pairings na to, yan, siguradong kung hindi basag, gas-gas yung mga yan. So yan po lahat yung mga accessories, upgrades, maging yung mga issues na na-encounter ko sa loob ng 1 year and 3 months dito sa aking Easy Ride 150p. So ang masasabi ko lang dito ay very satisfied ako sa kanya. Unang-una dahil kahit na 1,500 kilometers pa lang yung nadadrive ko rito, so hindi ko ito masyadong gamit, pero still naranasan ko na yung pagdadrive sa kanya at very satisfied ako. Kumbaga, sa performance niya, gusto ko yung sigla niya. Every time na mag-overtake ako, mabilis siya nakaka-overtake. Maganda yung response niya. Kahit na medyo mabigat siya, pero pag sinakyan mo, ay madali na siyang i-drive. Actually, kahit babae nga ang mag-handle nito, madali niya itong maida-drive eh. Ganon din sa mga future upgrades, katulad ng sinabi ko sa inyo. Yung dashcam na ito na nasira na yung screen, papalitan ko yan yung malaking display na pwedeng mag-connect yung cellphone through Apple CarPlay or Android Auto. Siyempre, pagka nakakapag long drive na tayo, i-upgrade ko yung CVT niya. Ilagay ko sa maayos na setup. Dahil pagka naglo-long drive na tayo, siyempre, mas mararanasan natin yung difference sa naka-stock against dun sa naka-setup ng maayos. Ganon din, lalagyan ko rin ito ng oil cooler. Kasi sa ngayon, air-cooled lang siya. So kung malalagyan ko siya ng oil cooler, mas magiging ginhawa sa makina yon dahil hindi siya iinit ng gusto. At siguro, pagka talagang naglo-long ride na tayo, ay gagawa rin ako ng isa pang channel kung saan lahat ng mga motovlogging ay doon ko ilalagay or doon ko i-upload. Kasi ito pong channel na ito, ang Joey's DIY, ay nakakonsentrate sa mga how-to, tutorial, or yung mga DIY videos. So kung isasama ko rin po dito yung mga motovlogging,
ay parang magkaiba po sila ng niche. Magkaiba sila ng content. So, maraming salamat po sa patuloy niyong panonood sa akin. Sana po, pag natuloy na po yung bagong channel natin na motovlogging, ay suportahan niyo rin po, katulad ng pagsuporta niyo dito sa Joey's DIY. So mga kaibigan, maraming po salamat sa panonood muli dito sa video na ito. And please, like, share, and subscribe to my YouTube channel. And don't forget to click the notification bell para lagi po kayong updated every time na mag-upload po ako ng bagong video. So mga kaibigan, marami pong salamat and I hope to see you again on my next video. God bless!